Sa isang tahimik at malalim na gabi, kapag ang hangin ay marahang humahaplos sa mga dahon ng mga puno at ang mga bituin ay dahan-dahang kumikislap sa langit, may mga kwento na dumudulog sa ating mga pandinig. Mga kwentong hindi lamang basta-basta naririnig, kundi mga alamat na naglalaman ng mga lihim, paalala at himala mula sa nakaraan. Sa paglakbay natin ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang kwento na dadalhin tayo sa isang maliit na baryo kung saan isang batang babae ang matutuklasan ang kapalaran ng pakikinig sa mga usapang hindi para sa kanya. Hayaang ang mga salita ay maging unan sa inyong pag-idlip habang unti-unti nating sisilipin ang alamat ng isang mahiwagang nilalang, ang butiki. Sa dakong timog ng isang malawak na kagubatan, may nakatayo roon ang isang baryong hindi tahimik ngunit hindi rin magulo. Isang lugar na sakto lamang ang buhay, sakto lamang ang pag-ikot ng araw. Ang baryong iyon ay tinatawag na Bantayan, sapagkat noon pa mang panahon ng kanilang mga ninuno, ito raw ang lugar kung saan nakabantay ang mga diwata ng lupa, hangin at ilog. Sa likod ng mga kubong yari sa kahoy at pawid, mapapansin ang mga puno ng kawayan na humahampas sa hangin, tila may sariling sayaw, at ang mga alagang hayop ng taga-baryo ay masayang gumagala sa paligid. Dito nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Lira. Si Lira ay 12 taong gulang. Maliit para sa kanyang edad, ngunit may mabilis na kilos at mas matalas na pandinig kaysa sa karaniwang bata. Tahimik siyang bata, hindi pala reklamo, hindi pala angal, at madalang magsalita kapag nasa harapan ng maraming tao. Ngunit kapag siya ay nag-iisa, lalo na kung may naririnig siyang usapang mas malalalim sa karaniwang pang-araw-araw na tsismis, nag-iba ang kanyang tingin. Para bang nagliliyab ang kanyang mga mata sa pag-uusisa. Kung papansinin mo siya, mapapansin mong mas nakikinig siya kaysa nagsasalita at mas maraming tanong ang umiikot sa kanyang isipan kaysa sinasabi niya sa kanyang labi. Mula pa pagkabata, mahilig na siyang umupo sa gilid ng bintana ng kanilang kubo at makinig sa mga nag-uusap sa kalsada, mga matatandang nagkukwentuhan tungkol sa nakaraan, mga ama't ina na nagrereklamo tungkol sa sari-saring trabaho, at mga batang kasing edad niya na nagbabangayan dahil sa larong hindi matapos-tapos. Ngunit ang pinakagusto niyang pakinggan ay ang mga lihim, mga usapang nakabubuo ng tensyon sa pagitan ng mga taong nag-uusap at mga bulong na hindi dapat marinig ng sinuman. Hindi naman dahil nais niyang siraan sila. Hindi rin dahil nais niyang gamitin ang narinig niyang impormasyon laban sa anumang tao. Iisa lamang ang dahilan. Mahal niya ang mga kwento at para sa kanya, ang bawat bulong ay parang isang pandagdag na pahina sa isang aklat na hindi niya pa nababasa. Sa tuwing may pagpupulong ang matatanda sa Barangay Dambana, isang malaking kubo na nagsisilbing sentro ng kanilang komunidad, tiyak na matatagpuan si Lira sa hindi kalayuang lugar. Minsan, nasa ilalim siya ng sahig kung saan may siwang na sapat upang makakita ng mga paa at makarinig ng mga boses. Minsan naman, nasa likod siya ng malaking tapayan, tahimik na nakadikit ang tenga sa dingding. May pagkakataon ding umaakyat siya sa puno ng mangga na malapit sa bubong upang masilip kahit kaunti ang nagaganap sa loob. Ang iba'y natatakot sa ganitong gawain, ngunit kay Lira ang pagsilip at pakikinig ay parang pakikipaglaro lamang. Isang hapon halimbawa, narinig niyang nag-uusap ang dalawang matanda tungkol sa isang babaeng hindi nagbalik matapos magtungo sa ilog.
Hindi man niya lubos na naunawaan ang buong pangyayari, tumatak sa kanya ang lungkot sa tinig ng matanda. Siguro, sabi ni Lyra sa sarili, may nangyari na namang kakaiba sa gubat, at ang ideyang iyon ay lalo lamang nagpalalim sa kanyang pagnanais. Naintindihin ng mundo ng matatanda, ang mundong para sa kanya ay puno ng kababalaghan, pero hindi lahat ay natutuwa sa kanyang gawain. Una sa lahat, ang kanyang ina, si Myla, ay kilalang istrikta. Kapag napapansin niyang nawawala si Lyra, tuwing may mahalagang pag-uusap ang matatanda, agad niyang hinahanap ito. "Lyra!" Paulit-ulit niyang tawag. "Saan ka na naman nagtatago?" At kapag nahuli niyang nakadukdok ang tainga nito sa pader, agad niya itong hinahatak paalis. "Anak," sabi ng nanay niya minsan, habang hawak-hawak pa ang balikat ni Lyra, "hindi lahat ng salita ay para sa iyo. May mga bagay na dapat marinig mo lamang sa tamang panahon." Ngunit tumango lamang si Lyra, hindi dahil nauunawaan niya, kundi dahil iyon ang inaasahan ng kanyang ina. Ang kanyang ama namang si Dario ay hindi ganoon ka-istrikto. Mas madalas pa nga nitong kinukonsinti ang pagkamausisa ni Lyra. Bata pa kasi, wika nito. Siguro'y may kalikasan talaga na gustong matuto ng maaga. Ngunit kahit siya, may mga pagkakataong nagiging seryoso ang tono. "Huwag mong gawin ang pakikinig sa lihim na usapan bilang laro, anak," mariin niyang sabi. "May mga salitang mabigat dalhin kung ang nakakarinig ay hindi pa handa." Napapabuntong hininga na lamang si Lyra sa mga paalalang iyon, hindi dahil sa matigas ang kanyang ulo, kundi dahil hindi niya lubos na naiintindihan kung bakit hindi siya pwedeng makinig. "Hindi ko naman sila inuutusan o pinagsasabihan," sabi niya minsan sa sarili. "Nakikinig lang naman ako." Ngunit sa kabila ng kanyang pagnanais na magtanong, hindi niya kayang ilabas ang mga katanungang iyon. Kaya ang tanging nagagawa niya ay obserbahan, makinig, at magtipon ng kaalaman sa pamamagitan ng mga piraso ng pangungusap na nakakalap niya mula sa pader, sahig at bubong ng baryo. At sa araw-araw na ginagawa niyang iyon, wala siyang kamalay-malay na ang mumunting hilig na iyon ay unti-unting magtutulak sa kanya sa isang kapalarang hindi niya malalampasan. Ang baryo ng Bantayan ay hitik sa mga lihim, at sa likod ng bawat salita may mga mata at taingaring nakabantay, at si Lyra ay hindi ligtas sa kanilang pansin. Ang araw na iyon ay nagsimula ng payapa. Ang hangin ay dumadaloy sa pagitan ng mga dahon, tila nagdadala ng malamig na paalala ng paparating na dapit hapon. Pero hindi pa man lumalamig ang paligid, ramdam na ni Lyra na may nangyayaring kakaiba sa loob ng bulwagang dambana, ang lugar kung saan madalas magtipon ang mga datu at matatanda ng baryo. Mula sa kanilang bakuran, tanaw niya ang pagdating ng mga pinuno. Bitbit ang kanilang tungkod, nakasuot ng malalaking pulang lambong sa balikat, at may tinging seryoso na bihira lamang niyang makita. Kung minsan, ang pagpupulong ay tungkol lamang sa brigada sa palayan o paghahati ng ani, ngunit ngayong araw may mabigat sa hangin. Ramdam iyon ni Lyra sa bawat pintig ng kanyang puso. Dinala siya ng kanyang likas na pag-uusisa sa labas ng bulwagan. Bawat hakbang ay maingat, sanay na ang kanyang paa sa pag-iwas sa mga tuyong dahon at sanga na maaaring makalikha ng ingay. Nang marating niya ang gilid ng pinto, napansin niya ang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang tabla, sapat para marinig ang bawat pangalan,
bawat problema, bawat bulong. Habang nakadungaw siya roon, naramdaman niya ang biglaang paghawak sa kanyang braso, malamig, matatag at puno ng pagkadismaya. "Lira," itinataas ng kanyang ina ang boses, ngunit mas nangingibabaw ang pagod at pagkabahala kaysa galit. "Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Ilang ulit mo ba akong susubukin?" Napahinto si Lira. Hindi niya kaya tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ina, at dahil hindi agad siya sumagot, mas lalong tumindi ang bigat ng sandali. Hinila siya ng ina palayo mula sa pinto, at sa bawat hakbang ay nararamdaman ni Lira na parang lumiliit ang kanyang dibdib, para bang bawat galaw ay pagpapaalala na muli siyang lumabag sa bawal na hindi pa naman niya tunay na nauunawaan. Pagdating sa kanilang kubo, naroon ang kanyang ama. Nakaupo ito sa bangkito, tangan ang palakol na ginagamit sa pagputol ng panggatong, ngunit halatang hindi iyon ang inaasikaso. Nakatingin ito sa kanila, lalo na kay Lira, at ang tingin ay puno ng pag-aalala. "Anak," sabi ng ama, mababa ang boses ngunit hindi mapagagalit. "Ano't nandun ka na naman sa pinto ng bulwagan?" Gusto sanang ipaliwanag ni Lira na hindi naman siya gumagawa ng masama. Nakikinig lang siya. Pero alam niyang sinabi na iyon ng maraming beses, at alam niyang hindi iyon sapat na dahilan. Kaya tumungo na lamang siya. Pinipiga ang laylayan ng kanyang damit. Umupo ang ina sa tabi niya at huminga ng malalim. "Lira, hindi ito laro." Madiin nitong wika. "May mga bagay na mabigat, mga bagay na hindi kaya ng isang bata. Hindi mo naiintindihan ang panganib ng pakikinig sa lihim na usapan ng matatanda." Hindi pa rin kumibo si Lira. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang pakiramdam ng pagnanais na malaman ang kwento sa likod ng bawat boses. Para bang may sinulid na humihila sa kanyang tainga. Hinihikayat siyang mas maintindihan ang mundong hindi pa niya kayang abutin. Napatingin siya sa kanyang ama nang marinig ang parira lang iyon, kaparusahan. Kung ibang tao ang nagsabi niyon, marahil ay tatawagin niya iyon na pananakot. Ngunit ang kanyang ama ay hindi ganitong magsalita nang walang dahilan. Tumayo ang ama at iniabot ang palakol sa pader. Lumapit siya kay Lira at marahang hinawakan ang balikat nito. "Nakikinig ka ba, anak?" Tumango si Lira kahit ang utak niya ay puno ng tanong. "Opo, hindi namin sinasabi ito para pigilan kang matuto," patuloy ng ama. "Pero may mga usapang kaibigat at ang tainga ng bata ay hindi pa handang pasanin ang bigat na iyon." Isang mahabang katahimikan ang sumunod, tanging tunog ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa bubong ang naririnig nila. Sa gitna ng katahimikang iyon, napatingin si Lira sa mga anino sa labas ng kanilang kubo. Ang anino ng mga datu at mga matatandang naglalakad pauwi mula sa pulong. Sa bawat daplis ng ilaw mula sa apoy, nakikita niya ang seryosong ekspresyon ng mga ito. Saka niya naunawaan na hindi ordinaryo ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit higit na mas malakas ang pagnanais niyang malaman kung ano ang dahilan ng kanilang pag-aalala. "Nanay, tatay," mahina niyang tanong, "bakit po ba hindi ako pwedeng makinig? Hindi ko naman po isinasabi sa iba." Nagkatinginan ang kanyang mga magulang at doon niya nakita ang takot. Takot na hindi dahil sa kanilang sekreto, kundi takot na baka mapahamak siya. Ngunit hindi iyon ipinaliwanag ng tuwiran ng mga ito. Hindi pa, sa halip, marahan siyang niyakap ng ina. "May panahon para sa lahat ng bagay, Lira.
At darating ang araw na maiintindihan mo rin kung bakit. Ngunit kahit nagbigay ito ng kaunting ginhawa, naiwan sa puso ni Lyra ang isang bagay, isang pangako sa sarili. Hindi siya titigil sa paghahanap ng kasagutan. Kahit ilang ulit pa siyang pagalitan, kahit ilang babala pa ang ibigay sa kanya. At sa pagpikit niya ng gabing iyon, hindi niya alam na ang pangakong iyon, ang pangakong tumangging sumunod, ang magsisilbing unang hakbang patungo sa sumpang hindi na niya matatakasan. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Mula pagkasilang ni Lyra, wala pang pulong sa baryo ang umalingaw-ngaw ng kasing seryoso, kasing lihim, at kasing higpit tulad ng naganap sa araw na iyon. Kahit ang mga ibon sa paligid ng bulwagang dambana ay tila tumahimik at ang mga aso ng baryo ay hindi nag-ingay tulad ng dati, para bang ang buong bantayan ay nalulunod sa isang katahimikang may mabigat na kahulugan. Kumalat kaagad ang balita na magkakaroon ng banal na pagtitipon ng mga babaylan, isang ritual na bihirang-bihira lamang gawin, marahil 1 o 2 beses lamang sa buhay ng isang tao. Ang karaniwang pagpupulong ng matatanda ay isinasagawa ng bukas, ngunit kapag ang babaylan na ang nagtawag, isang hindi mapaglalaruang pangingilabot ang bumabalot sa buong barangay. Sa gitna ng paghihintay ng mga tao, nakita ni Lyra ang mga babaylan na naglalakad papunta sa bulwagan. Ang kanilang mga hakbang ay mabagal ngunit sigurado. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa unahan. At ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti o simpleng pagbati man lang. Ang kanilang mga balabal ay kulay uling, at ang manipis na usok mula sa mga insensong dala nila ay umiikot sa paligid tulad ng asong mapagmatyag. Nagsisimula ng kumabog ang dibdib ni Lyra. Ang ganitong klase ng pagtitipon ay para sa matatanda lamang at madalas ay hindi ito pinag-uusapan ni sino man. Pero habang lumalapit ang oras ng pagpupulong, mas lalong lumalakas ang boses ng pag-uusisa sa loob ng kanyang isipan. Bakit sila may dalang sisidlan na may nakaukit na simbolo? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang isang babaylan na may hawak na sisidlang gawa sa luwad, pulang-pula ang takip at may aninong tila gumagalaw sa loob. Bakit kailangan pang may 2 bantay sa harap ng bulwagan at bakit hindi pinapayagang lumapit ang mga tao? Sa dami ng tanong, pakiramdam ni Lyra ay parang masikip na ang hangin. At gaya ng inaasahan, ang kanyang mga paa ay kumilos bago pa man makapag-isip ang kanyang ulo. Maingat siyang umikot sa gilid ng bulwagan, kumapit sa mga batong nakausli at naghanap ng posisyon kung saan siya pwedeng makasilip. Hindi tulad ng mga nakaraang pagkakataon, mas mahirap ang sitwasyon ngayon. Maraming bantay at bawat isa ay alerto. Hindi katulad ng mga karaniwang tauhan ng baryo. Ang ibang bantay ay may pintura sa mukha, simbolo raw ng kanilang tungkulin bilang tagapangalaga ng mga ritual. Gawa ang kanilang sibad sa kahoy na animoy tumutubo, at ang kanilang mga mata ay may pilak na saplot na nakakatakot tignan. Pero si Lyra, kahit kinakabahan, ay hindi tumigil sa paghahanap. Natagpuan niya ang isang bahagi ng bubong kung saan ang mga kahoy ay lumang-luma na, halos kulay abo sa katandaan. Doon, may maliit na pagitan
Halos hindi mo mapapansin kung hindi ka sanay maghanap ng siwang. Umaakyat si Lyra sa isang puno sa gilid, dahan-dahang gumapang paakyat, at mula roon ay sinubukang abutin ang bubong. Nang makalusot siya, marahan niyang iniusog ang kanyang katawan para makita ang loob. Ang kanyang itlog tenga ay halos nakadikit sa kahoy at pinipigil niyang huminga ng malalim upang hindi siya maglikha ng kahit katiting na ingay. Sa loob, tanaw niya ang papalibot na bilog ng mga babaylan. May hawak silang mga patpat na may nakabalot na dahon at tali. At sa gitna ng kanilang bilog ay isang malaking palayok na nakatakip. Kulay itim ang takip at punong-puno ng lumang ukit. Tila ba ang mismong palayok ay may sariling buhay. Isa sa mga babaylan ang naglatag ng tela sa sahig. Kulay abo ito at ang disenyo ay tila gumagalaw kung titingnan ng matagal. Hindi iyon ordinaryong damit. Mukhang tela iyon na ginagamit sa ritual na hindi dapat makita ng mga batang tulad niya o kahit sinumang hindi kabilang sa kanilang hanay. Nang itaas ng punong babaylan ang kanyang kamay, tumigil ang lahat ng tunog sa loob. Ang kanyang boses ay malalim, mabagal at parang dumadaloy mula sa ilalim ng lupa. Dumating na ang oras, sabi niya, upang pag-usapan ang mga tanda ng lupang ating tinitirhan. May panganib na paparating. Naramdaman ni Lyra ang biglaang pag-igting ng hangin. Hindi niya palubos na nadidinig ang lahat, pero sapat na ang tono ng boses upang malaman na hindi ito simpleng pagpupulong. Parang ang bawat salita ay may dalang tingin ng panganib at kilos ng pag-aalala. Nagsimulang humuni ang hangin sa labas. O baka iyon ay imahinasyon lang niya. Nang inangat ng punong babaylan ang takip ng sisidlan, sumilay ang kakaibang liwanag, hindi maliwanag tulad ng apoy, ngunit malamlam, kulay asul at parang sinag ng buwan sa tubig. Tila sumasayaw ang liwanag sa hangin at kahit nakatayo siya sa itaas, naramdaman ni Lyra ang isang malamig na simoy na dumampi sa kanya. Sa sobrang pagkamangha, hindi niya napansin na bahagyang gumalaw ang kahoy sa ilalim ng kanyang siko. Hindi rin niya napansin na ang dalawang bantay sa labas ay nagkatinginan, para bang may naramdaman silang kakaiba. Ngunit si Lyra, na muling nabihag ng kanyang pag-uusisa ng misteryo, ng pagtitipon at ng liwanag mula sa sisidlan, ay hindi alintana ang panganib. Sa mga sandaling iyon, iisa lang ang naglalaman ng kanyang isip. Ano ang pinag-uusapan nila at bakit kailangang itago sa lahat? Tahimik ang hangin sa loob ng bulwagan ng mga babaylan, ngunit para kay Lyra na nakadukdok sa makitid na bahagi ng bubong, ang katahimikang iyon ay tila mas nakabibingi kaysa sa malakas na kulog. Sa pagitan ng maliliit na siwang ng luma at tuyo ng kahoy, tanaw niya ang mahabang hanay ng matatandang kababaihan. Nakasuot ng puting habing may mga burdang hugis alon at mga simbolong hindi niya maintindihan. Nakaluhod sila sa isang bilog, hawak-hawak ang kani-kanilang tungkod na inukit ng mga lumang orasyon. Unti-unti silang nagbulong-bulungan. Dumarami ang mga halimaw sa gubat, mahinang wika ng isang matanda na animoy nag-aalab ang mga mata sa pag-aalala. Hindi na sila takot sa apoy, kahit ang mga mangangaso natin ay pinipili ng umiwas sa hilagang bahagi. Bantulot na ang mga hayop, dagdag ng isa. Kahit ang mga ibon sa itaas ng punong mangga, bihira nang marinig. Ibig sabihin nito'y may umiikot na masamang nilalang. Ang sagradong lihim, sabay-sabay, nabulong ng ilan, parang iisang hininga ng hangin.
Kailangan natin itong pangalagaan. Darating ang panahon na maaari itong kuhanin sa atin. Lalong lumakas ang kabog sa dibdib ni Lyra. Hindi niya ganap na nauunawaan ang ibig sabihin ng sagradong lihim, bukod sa mga katagang naririnig niya tuwing may pagpupulong. Ngunit ramdam niya ang bigat nito, parang lihim na nagtataglay ng sinumpaang kapangyarihan. Habang nakadungaw siya, napansin niyang kakaiba ang liwanag sa gitna ng bilog. Isang kalderong gawa sa makintab na itim na bato ang nakahimlay doon, at mula rito'y bumubuga ang manipis na usok na kulay bughaw. Hindi iyon ordinaryong usok. Kumikislap ito na parang may maliit na bituin sa loob. Dito natin ilalagak ang huling piraso ng tagapag-ingat, sabi ng pinakamatandang babaylan. Isang babaeng halos puti na ang buhok at balingkinita ng katawan. Sa kanyang leeg nakasabit ang makapal na tanikala ng shells at mutya. Kapag nagising ang panganib, ito ang magiging huling sandigan ng ating bayan. Hindi mapigilan ni Lyra ang magtanong sa isip. Ano ang tagapag-ingat? Bakit may halimaw sa gubat? Ano ang meron sa sisidlan? Ngunit sa bawat katanungan, mas lalong lumalalim ang pangamba sa kanyang dibdib. Habang tumatagal ang pulong, bigla siyang nakarinig ng kakaibang pagaspas sa kabilang bahagi ng bubong. Huminto siya sa paghinga, para bang may lumakad sa taas. Maaaring ibon, ngunit may bigat iyon. Pinilit niyang manatiling nakadikit sa kahoy, umaasang hindi siya matutuklasan. Sa ibaba, biglang tumigil ang pag-uusap. Ang pinakamatandang babaylan ay napatingala. May ibang presensya rito. Wika niya, mababa ngunit malinaw ang boses, para iyong tunog ng kidlat na papalapit. Isa-isang tumingala ang iba pang matatanda, para bang may naramdaman din silang alon ng enerhiya sa hangin. Maging ang asul na usok sa sisidlan ay bahagyang gumalaw, tila may sariling buhay. Napatigil si Lyra, nanlamig ang kanyang mga kamay at tumulo ang pawis sa kanyang noo. Gusto niyang umatras ngunit maliit lamang ang pwesto niya. Kahit bahagyang ingay ay maaring makapahamak sa kanya. Kay, kabahan ka man. Lyra, huwag kang kikilos. Bulong niya sa sarili, ngunit ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan. May batang nakikinig sa atin? Tanong ng isa, ngunit may tonong hindi sigurado. Hindi maaari, may mga bantay sa labas. Hindi bata, sagot ng isang babaeng may bitbit na tungkod na may ukit na mga ahas. Iba ang enerhiya, mahina ngunit buhay. Maaaring alon ng espiritong naglalagalag. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng pinagmula ng presensya. Ang ilan sa kanila ay nagbukas ng maliliit na butil na kulay dilaw na parang buhangin, na nang kumalat sa ere ay nagbigay ng liwanag para iyong mga alitap-tap na umiikot sa loob ng bulwagan. Atin itong siyasatin, utos ng pinakamatanda. Hindi tayo maaaring mabigla. Ngayong humihinog ang panganib, bawat gabay at pangitain ay mahalaga. Lumapit ang isa sa dingding kung nasaan ang bubong na kinaroroonan ni Lyra. Kumalabog ang puso ng dalagita. Sobra, halos marinig niya ang sarili. Isang maling galaw lamang at mahuhulog siya pababa. Pinikit niya ang mga mata, umaasang hindi siya makita. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang magtago sa kanyang kama, magbalot ng kumot at kalimutan ang lahat. Ngunit huli na, may anino rito sa itaas, sabi ng isa sa mga babaylan. At sa sandaling iyon, nalaman ni Lyra, ang lihim na gusto lamang niyang marinig ay posibleng magdala sa kanya sa kaparusahang hindi niya pa naranasan kahit kailan.
Sa mga sandaling nakadikit si Lira sa lumang kahoy ng bubong, pakiramdam niya ay parang pinipiga ang kanyang puso. Hindi na maampat ang panginginig ng kanyang mga braso. Pilit niyang inilipat ang bigat ng katawan, umaasang makakahanap ng mas matibay na pagkakapitan. Ngunit sa bawat pulgada ng kanyang pag-usad, naramdaman niya ang pag-ungol ng mga tuyong tabla, parang senyales na pagod na ang mga ito at handa ng sumuko. Diyos ko, pabulong niyang sabi sa sarili, pilit na hindi humihinga ng malalim. Isang maling galaw lang ang kailangan para bumigay ang buong estruktura, at iyon nga ang nangyari. KRRA, isang napakalakas na kaluskos ang bumulaga sa loob ng bulwagan, kasunod ang biglaan at walang awang pagkabasag ng kahoy. Nawalan ng suporta si Lira. Sa iglap na iyon, ramdam niya ang biglang paghila pababa ng mundo, ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol, ng pagiging walang laban. Para siyang ibong nahulog mula sa pugad. Nang bumagsak siya, hindi iyon simpleng pagbagsak lamang. Bumuga sa ere ang alikabok mula sa nabasag na bahagi ng bubong, parang usok ng naglahong sikreto. Bumagsak ang katawan niyang parang lumilipad ng paikot hanggang tumama siya sa gitna ng bilog na kinatatayuan ng matatandang babaylan. THU, napahawak siya sa kanyang tagiliran dahil sa matinding sakit. Hindi niya alam kung saan siya dapat huminga. Ang tanging malinaw ay ang tunog ng kanyang sariling daing at ang sunod-sunod na pagtili ng mga matatanda. Lira! Sabay-sabay na sigaw ng mga naroroon, maging ang asul na usok mula sa mahiwagang sisidlan ay biglang kumurap, parang nagulat din sa nangyari. Nagkatinginan ang mga babaylan. Ang iba ay umatras. Ang ilan ay parang hindi alam kung dapat bang tulungan siya o ikulong. Ang kanilang mga mata ay naghalo-halong emosyon. Gulat, galit, takot at pag-aalala. Sa gilid ng bulwagan, dumating ang kanyang ina at ama. Parehong habol ang hininga. Kumawala ang ina niya sa dalawang bantay na humadlang kanina at dali-daling lumuhod sa tabi ng anak. "Anak, anong ginawa mo?" sabi ng ina. Nanginginig ang tinig habang hinahaplos ang mukha ni Lira. Ang kanyang ama naman ay nakayuko, tila hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi ito dapat nangyari, mahina niyang bulong. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay biglang sinira ng isang malalim, basag at makapangyarihang boses. Tumigil ang lahat. Lumingon ang lahat kay Lakang Sumi, ang pinakamatandang babaylan. Mahirap matantiya ang kanyang edad dahil sa napakaraming kulubot at marka ng karanasan na nakaukit sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na hindi kumikislap, diretso, malamig at hindi nagpapatawad. Hawak niya ang kanyang tungkod, isang mahabang baston na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Kumalabog ito sa lupa ng malakas. "Tok, ang batang ito," sabi niya. Tinuturo si Lira gamit ang dulo ng tungkod. Ay sumira sa sagradong hangganan. Lumakas ang ugong ng takot sa loob ng bulwagan. Ang iba sa mga matatanda ay nagtakip ng bibig. Ang iba ay napasapo ng kamay sa dibdib. Lira, kahit nananakit ang buong katawan, ay hindi makakilos. Hindi niya alam kung dapat bang magpaliwanag, humingi ng tawad, o basta na lang tumakbo. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng mga matang nakatutok sa kanya. "Hindi ko po sinasadya," mahina niyang sabi, ngunit hindi yun sapat. "Lira," sabi ni Lakang Sumi,
Mababa ang boses ngunit parang kumakaluskos sa bawat sulok ng bulwagan. Ang ginawa mo ay isang paglapastangan. Alam mo ba kung ano ang pinasok mo? Alam mo ba ang panganib na iyong nilabag? Napayuko si Lyra. Kahit hindi niya alam ang lahat, malinaw sa kanya na ang kanyang pag-uusisa ay hindi na inosenteng kapilyuhan. May nagawa siyang mas mabigat, isang bagay na hindi basta mapapawi ng simpleng paghingi ng tawad. Wala siyang masamang intensyon, depensa ng ina, nangingilid ang luha. Bata pa siya, tumaas ang kilay ni Lakang Sumi. Ang lihim ay hindi kailanman naliligtas sa kadahilanan ng edad, mariin niyang sagot. At ang kaparusahan ay hindi nakabase sa motibo, kundi sa epekto. Nanahimik ang buong bulwagan, ang hangin ay tila naging mabigat, parang dunya na nakaumang sa balikat ni Lyra. Sa gitna ng katahimikan, isang mahiwagang pag-iilaw mula sa sisidlan ang kumurap, at lahat ng babaylan ay sabay-sabay na lumingon dito. Parang nagbigay ng senyas ang kaldero. Parang nagising ang sinaunang batas. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lyra na ang mundong kinagisnan niya ay hindi na magiging pareho. Hindi pa ganap na nakababangon si Lyra mula sa sahig nang muling umalingaw-ngaw sa bulwagan ang tinig ni Lakang Sumi, isang tinig na tila sinasabay ng kulog sa malayo. Wag na wag kang makikinig sa usapan ng matatanda, bumulwak ang boses niyang parang malalim na dagundong na umaalingaw-ngaw sa bawat kahoy, bawat bato ng bulwagan. Ang iba pang babaylan ay napatayo mula sa kanilang pagkakaupo. Ang ilan ay napatikom ang kanilang mga labi, tila ba inaabangan kung ano ang susunod na sasabihin ng pinakamatanda sa kanila. Ang ginawa mo, patuloy ni Lakang Sumi habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat yabag ay parang panibagong parusa, ay hindi simpleng kamalian ng isang batang di marunong sumunod. Ito ay paglabag sa batas ng ating mga ninunong, unang nagtatag ng katahimikan sa bayang ito. Lumunok si Lyra, halos hindi na makahinga. Patawad po, bulong niya, halos paos dahil nabura na sa takot ang kanyang boses. Hindi ko na po uulitin, pangako po. Umalingaw-ngaw ang kanyang pagmamakaawa na tila maliliit na bato lamang sa harap ng rumaragasang ilog. Hindi kumurap si Lakang Sumi. Sa halip, itinaas niya ng dahan-dahan ang kanyang tungkod, isang tungkod na naglalaman ng mga sinaunang ukit. Bawat markay parang lumiliwanag habang tumataas ang kahoy. Nabagabag ang lahat, may ilan na napaatras, may ilan na napahawak sa dibdib, at ang mga magulang ni Lyra ay halos sabay na sumigaw, "Wag po! Ito'y bata lamang, maawa po kayo." Ngunit hindi na napigil ang paggalaw ng panahon. Kung ang iyong tainga, sabi ni Lakang Sumi sa tinig na puno ng bigat ng nakaraang daan-daang taon, ay hindi marunong umiwas sa mga bagay na hindi para sa iyo. Pumintig ang tungkod at kumurap ang liwanag sa loob ng bulwagan. Gawin kitang isang nilalang na palaging nasa dingding. Laging nakadungaw, palaging nakikinig, ngunit kailanman ay hindi mauunawaan ang salitang iyong maririnig. Parang nag-freeze ang mundo, ang mga mata ni Lyra ay lumaki sa takot. Hindi na niya nasabi ang susunod na salitang tatakas sana mula sa kanyang bibig. Hindi, ayoko po. Ngunit mahina, watak-watak, at tila lumulubog ang tinig niya sa dagat ng kapangyarihan ng babaylan. Sa sandaling itiniklop ni Lakang Sumi ang kanyang mga daliri sa tungkod, bigla itong nagbuga ng matinding liwanag. Hindi ordinaryong liwanag, kundi isang kulay na hindi maipaliwanag,
tila pinaghalong puti, asul at ginto na dumadaloy na parang malaulap na tubig. Umunggol ang bulwagan. Sumayaw ang mga anino sa dingding at isang malamig, mahiwagang hangin ang dumampi sa balat ni Lyra. "Hindi!" Sigaw ng kanyang ina habang sinusubukang abutin ang anak, ngunit hinadlangan siya ng dalawang bantay na takot ding lumapit sa mismong gitna ng nagaganap. Lumapit ang liwanag kay Lyra, dahan-dahang humahaplos sa kanyang balikat, sa kanyang braso, sa kanyang pisngi. Ang bawat daang tumatama sa kanya ay parang libu-libong karayom na malamig, ngunit hindi, nananakit, ngunit nagpapabago. "Anak!" Sigaw ng kanyang ama, napaluhod sa lupa, nanginginig ang mga kamay. "Maaari po ba nating pag-usapan?" Hindi po niya alam ang bigat nito, ngunit hindi na pinakinggan ng kapalaran ang kahit anong pakiusap. Tuluyan ng nilamon ng liwanag si Lyra, ang kanyang buhok ay kumurap at parang nagiging mas magaan. Ang kanyang mga braso ay nagliliwanag at lumiit, unti-unting kumikipot. Ang kanyang mga binti ay nagdikit, parang pinagdikit ng isang hindi nakikitang kamay, at ang kanyang balat ay nagiging malamlam, makinis, kakaibang kulay lupa. Naramdaman niya ang pagliit ng kanyang mundo. Ang dating malawak na bulwagan ay lumaki ng lumaki, parang naging higante, at ang mga tinig, ang dating malinaw na mga salita, ay naging ingay, mumunting alingawngaw na hindi niya maipaliwanag. Ma, pilit niyang sabi. Pero iyon ay hindi na salita, isang tunog na lamang na parang marahang pag-click, mahinang tik, tik, tik. Napaluhod ang kanyang ina at umiyak ng malakas. "Anong ginawa niyo sa anak ko?" Ngunit ang ibang babaylan ay nakayuko, parang hindi nila kayang tingnan ang sinapit ng bata. Ang ilan naman ay tahimik na nananalangin. Sa huling pagliyab ng tungkod, sumipol ang hangin at nang lumuwag ang liwanag, wala na ang batang si Lyra. Sa kanyang lugar ay isang maliit, payat, nanginginig na nilalang na kumikislap ang mga mata. Kumakapit ngayon sa gilid ng dingding, tila sinusubukang umangat. Isang nilalang na hindi na maunawaan ang anumang salitang nagmumula sa bibig ng tao. Isang nilalang na palaging nakikinig. "Kayo ang mag-alaga sa inyong nilikha," malamig na sabi ni Lakang Sumi. "Ngunit tandaan ninyo, hindi ninyo na siya maibabalik." At doon nagsimula ang alamat ng isang nilalang na tatawagin ng mga tao sa mga susunod na panahon bilang butiki. Hindi pa lubos na naglalaho ang liwanag ng sumpa nang maramdaman ni Lyra ang kakaibang pag-igting ng kanyang buong katawan. Parang pinipilipit ng marahan ang kanyang mga buto. Bawat kalamnan ay hinihila sa direksyong hindi niya maunawaan. Ang dating init ng balat niya ay napalitan ng malamig, makinis, at parang mamasa-masang pakiramdam na para bang dinidikitan ng hamog ang kanyang buong pagkatao. Nilingon niya ang kanyang ina. Pilit inaabot ang mga anyo na unti-unting lumalabo sa kanyang paningin. "Nanay," susubukan pa sana niyang magsalita, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi salita, isang mahinang, pira-pirasong tunog. Tik, 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 tik. Hindi iyon ang kanyang boses. Wala nang kahit anong bahagi doon na galing sa batang si Lyra. Napalunok siya o sinubukan man lang, ngunit iba na rin ang pakiramdam ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na dati nakapaghahawak ng halaman, ng sisidlan, ng tela ng kanyang ina,
Unti-unti nang humahaba at pumapayat, nagiging manipis na may matatalas na dulo. Ang kanyang mga paa naman ay tila nadidikit sa lupa, at kapag tinangkang igalaw, ay parang mas madali itong kilameesot sa mga bitak ng kahoy kaysa sa pagtayo. Maging ang kanyang paningin ay nagbago. Ang mga kulay ay naging mas matingkad, pero ang mga anyo ay mas lumiit, o baka naman siya ang lumiliit at bumababa ang mundo. Ang mga babaylan na dati parang karaniwang matatanda lamang ay bigla nang nagmistulang mga dambuhala na gumagalaw ng mabagal, mabigat at parang nakapaloob sa ulap. "Lira!" sigaw ng kanyang ina. Pilit lumalapit, ngunit tila ba mas lalong lumalayo ang mundo ni Lira habang siya'y patuloy na lumiliit, at sa loob lamang ng ilang tibok ng kanyang puso, naglaho na ang pagkatao niyang kilala niya. Ang huling taglay niyang anyo bilang tao ay napalitan ng kahubdan ng isang bagong nilikha. Isang maliit, payat at maliksing butiki na may kumikislap na mga matang kay daling makakita ng liwanag. Nang tuluyan nang maging malinaw ang kanyang paningin, nakita niya ang mga mukha ng mga tao. Hindi na niya maunawaan ang kanilang mga sinasabi, ngunit ramdam niyang may humahabol sa kanya. Ang kanyang katawan ay tumugon bago pa man siya makapag-isip. Zip! Isang mabilis at likas na galaw ang nagdala sa kanya palayo sa gitna ng bilog. Hindi niya sinasadya, pero ang kanyang maliliit na paa ay parang may sariling isip. Parang alam agad kung paano tatakbo, paano iiwasan ang lumapit na kamay ng bantay, paano tatalon sa pinakamalapit na poste ng kahoy. Umangat siya sa dingding, at sa kanyang pagkagulat, madali iyon, halos parang paghinga lang. Wala siyang bigat, wala siyang takot sa taas, at tila ba ang mga padikit sa kanyang paa ay kumakapit sa kahoy na para bang iyon ang likas na tirahan niya. "Lira, anak!" Narinig niya ang tinig ng ina, ngunit iyon ay parang ingay lamang ng hangin sa malayo, isang malabong alingawngaw na hindi niya mabigyang hugis. Huminto siya sa isang mataas na bahagi ng dingding, nanginginig, dumidikit ang munting katawan sa kahoy habang pinagmamasdan ng baba ang napakalaking mundo na hindi na niya kayang lakaran. Ang kanyang ama ay nakatayo roon, hawak ang kanyang ulo, tila nawalan ng lakas. Ang kanyang ina naman ay humahagulgol, nakaluhod sa sahig. Pilit inaabot ang anak na hindi na niya maabot kahit kailan. At ang mga babaylan ay nakayuko, tila hindi makatingin sa nilalang na minsang tao rin. Tumikhim sila kang sumi, mabigat at malamig. Yan ang kaparusahan ng taingat pusong hindi marunong sumunod. Wika niya, hindi tumitingin kay Lira kundi sa mga magulang nito. Gusto sanang sumigaw ni Lira. Gusto niyang bumaba at yakapin ang kanyang ina. Gusto niyang humingi ng tawad, mangako, magmakaawa, pero wala. Kahit ang pinakapayak na salita ay hindi niya mabuo. Ang tanging kayang lumabas mula sa kanyang bibig ay ang paulit-ulit na tunog. Tik, tik, tik. At sa bawat pagtik na iyon, ramdam niya ang unti-unting pagkakahiwalay niya sa dating buhay, ang dating pangarap, ang dating tahanan, ang dating tawa at yakap. Lahat ay tila nalulusaw sa likod ng bagong anyong ipinilit sa kanya ng kapalaran. Napatingin siya sa bubong, isang mataas, ligtas at tahimik na lugar. At bago niya pa mapigilan ang sarili, gumapang na ang kanyang katawan pataas, palayo sa mga kamay, sa mga sigaw, sa mga panaghoy. Tumungo siya sa isang sulok na malayo sa lahat, kung saan ang tanging naririnig niya
ay ang mga pag-uusap ng matatanda na ngayon ay wala ng saysay sa kanyang mga tainga. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ito: hindi na siya kabilang sa mundo ng tao. At sa katahimikang iyon, habang siya'y nakadikit sa mataas na bahagi ng haligi, nagsimula ang unang gabi ni Lyra bilang isang nilalang na itinakdang magmasid, makinig, ngunit hindi na mauunawaan ang kailanman. Mula ng gabing iyon, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa baryo. Hindi agad napansin ng mga tao, ngunit nang lumaon, napagtanto nilang may bago ng presensya sa paligid. Isang munting nilalang na tila may dalang mga alaala at may hatid na tahimik na paalala. Tuwing sasapit ang dapit hapon, sa oras na nababalot ng kahel at lila ang kalangitan, magsisimulang sumulpot ang mga butiking kumikislap ang mata sa gilid ng mga dingding. At doon magsisimula ang mahinang tunog na parang kaluskos, ngunit may ritmong hindi maipaliwanag. Tik-tik, tik-tik. Noong una, inakala ng ilan na pangkaraniwang ingay lamang iyon ng gabi. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila may kakaibang himig ang tunog. Parang boses na nagbabalik mula sa nakaraan, parang may nais ipaalala, at parang may hinahanap. At sa bawat gabing lumilipas, lalong nagiging malinaw sa matatanda ang kahulugan nito. Hindi lamang tunog ng butiki, hindi lamang paggalaw ng isang maliit na nilalang. Ito ang alaala ni Lyra. Simula noon, naging mas maingat ang mga bata. May mga batang minsan ay nadaraanan ang mga dingding at napapahinto dahil sa tunog na iyon. Tik-tik, tik-tik. May ilan na tumatakbo pa uwi. May ilan na napapatingin sa kanilang ina na parang humihingi ng paliwanag. At tuwing gabi, hindi mawawala ang tanong, "Nay, bakit po ba laging may butiki sa dingding? Bakit parang nakikinig?" At doon magsisimula ang kwento. Uupo ang matanda, hihigop ng mainit na salabat, habang ang mga bata naman ay nakaharap at nakikinig ng buong buo. At marahang magsasalita ang matanda na para bang muling binubuksan ng isang lumang aklat na hindi kailanman naisulat, ngunit na natiling buhay sa kanilang kwento. "Anak," sasabihin ng matatanda, dahil iyan ang paalala sa atin. Paalala na ang bawat salita ay may bigat, ang bawat lihim ay may bantay, at ang pakikinig sa bagay na hindi para sa atin ay may kapalit. Minsan ay magtataka ang mga bata, "Pero Nay, bakit po naging butiki si Lyra? Hindi ba ninyo siya na-miss?" May ilang mga nanay na mapapatingin sa madilim na sulok ng bahay, kung saan minsan ay maririnig ang tunog na iyon, at marahang ngingiti, hindi masaya, kundi puno ng malalim na pag-unawa. "Miss namin siya." "Oo," sagot nila. Ngunit higit pa roon, natutunan namin ang aral na iniwan niya. At doon magsisimulang unti-unting maintindihan ng mga bata ang mas malalim na kabuluhan ng alamat. Hindi dahil masama si Lyra, hindi dahil makulit siya, ngunit dahil may mga bagay sa mundo na dapat ay nananatiling sagrado. May mga bagay na dapat ay pinahahalagahan, hindi basta sinisilip, hindi basta inuungkat. Sa loob ng baryo, naging kaugalian na ang pagsasara ng pinto kapag may pinag-uusapang seryoso ang matatanda. Hindi dahil nagtatago sila ng lihim, kundi dahil nais nilang turuan ng kanilang mga anak na marunong maghintay, marunong gumalang, marunong magbigay daan sa mga bagay na hindi pa para sa kanila. At tuwing maririnig ang tik-tik, tik-tik, mapapahinto ang lahat. Sandali lamang, pero sapat upang maalala nila ang aral ng nakaraan. May mga gabi
na tila mas malakas ang tunog, at kung minsan, may mga batang naaabutan ng isang butiki na tila nakatitig sa kanila mula sa taas ng poste o kisame. Ang mga mata nito ay tila kumikislap, parang nagmamasid, parang nanunumbalik ang isang alaala na hindi na maibabalik. Si Lyra ba iyon? Tanong ng mga batang medyo takot pero curious. Baka, sagot ng matatanda, sapagkat ang mga alamat ay hindi nawawala. Ang mga alamat ay nananatili hanggat may taong nakakaalala. Kaya nga sa tuwing may batang makikitang nakikisilip sa usapang hindi niya naiintindihan, agad sasaway ang magulang. Anak, huwag kang magtatago para makinig sa sabi-sabi. Hindi lahat ng usapan ay para sa iyo. Ayaw mong maging butiki tulad ni Lyra. Hindi nila sinasabi ito upang takutin, kundi upang turuan. Dahil ang alamat ng butiki ay hindi lamang tungkol sa isang batang nagbago ang kapalaran. Ito rin ay paalala ng kahalagahan ng paggalang sa panahon, sa espasyo at sa kaalaman. Paalala na ang bawat lihim ay may dahilan at ang bawat bagay ay may tamang oras upang malaman. At mula noon hanggang ngayon, sa bawat bahay ng baryo, sa bawat dingding ng mga kubo, at maging ng mga bagong bahay na sementado na, maririnig pa rin ang mahinang tunog na iyon. Tik-tik, tik-tik, hindi upang manakot, kundi upang magsabi, may kwento rito, may alaala rito, at may aral na hindi dapat limutin. At iyon ang pinagmulan ng alamat ng butiki, kung bakit sila laging nasa dingding, tahimik, nakikinig, ngunit walang nauunawaan. At dito nagtatapos ang ating kwento, isang alamat na nagmula sa simpleng baryo, ngunit may dalang malalim na aral tungkol sa paggalang, pagtitimpi, at ang kahalagahan ng tamang panahon sa bawat kaalaman. Sa buhay ni Lyra, natutunan nating hindi lahat ng lihim ay para sa lahat, at ang pagiging mausisa ay may hangganan na dapat igalang. Sa bawat tik-tik, tik-tik na maririnig natin sa mga dingding sa gabi, naway maalala natin ang kwento ni Lyra, ang batang nagkaroon ng sumpang maging isang butiki, palaging nakikinig, ngunit hindi na kailanman nakakaunawa. Paalala ito na sa bawat salita at lihim, may bigat na dapat pangalagaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga alamat at kwento na sumasalamin sa puso ng ating kultura at pagkatao. Paalam at ingat po kayo palagi.